First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang patay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, isa sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa bansa. Siya umano ang babaeng walang malay na narecover sa tabing ilog sa baba ng Cannon Road sa Benguet. Ayon sa kanyang driver, nakatutok si Bea Pinlac. Ilang oras pinagtulungang mahatak bago na iahon pasado alas 12 na ng hating gabi ang isang walang malay na babae mula sa ilog sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Balot na siya ng foil nang maiangat pero kinilala siya ng kanyang driver. Siya si dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Sa banging ito sa Camp 4 ng Tuba, hinanap si Cabral dahil dito siya huling nakita at nagpaiwan sa kanyang driver bandang alas 3 ng hapon kahapon. Kwento ng driver na si Mang Ricardo Hernandez sa pulisya, napadaan na sila rito bandang alas 10 ng umaga pa lang kahapon nang magbiyahe sila mula sa Maynila. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, tapos bumaba siya, kausap niya yung driver niya, bumaba siya, tapos akala ng driver nagpapahangin lang, chine-check daw niya yung paligid. Ay maya, mga 12 o'clock, may dumating na nagpapatrolya na pulis, so sinabihan sila na bawal po dyan, baka ma-aksidente kayo, sabi ng pulis, umalis po kayo dyan. So dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat din sila ng Baguio. Tumuloy muna sila sa isang hotel sa Baguio City at kumain ng tanghalian. Pero bandang alas 2 ng hapon, nag-aya muli si Cabral na bumalik sa parehong lugar at nagpaiwan. Sabi daw ni Madam na baba mo na ako rito. Nagpaiwan? Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako, sige, paano ka muna dyan? Alis ka muna dito, hanap ka muna ng ano dyan. Opo. Pustuhan mo. Oo. Sinunod umano ng driver si Cabral at nagpalipas oras muna sa isang gasolinahan sa di kalayuan. Sinisilip niya si ma'am. Sinisilip niya kasi sabi niya, nakikita ko naman siya nung una. Sabi niya, sinisilip na andun lang. Nandun lang, nakaupo lang. Siguro. Sa gilid ng kalsada. Gilid kasi ng kalsada yun pero mataas, hindi malalim yung tangin. May mga residente malapit sa gasolinahan na nagkwentong nakasalamuhan nila ang driver. 2 beses pa raw siyang bumili ng sigarilyo sa tindahan. Pero nang balikan muli bandang alas 5 ng hapon, wala na umano si Cabral sa lugar na pinag-iwanan. Kaya binalikan umano ni Mang Ricardo ang pinanggalingan nilang hotel sa Baguio City. Pero wala rin doon ang dating undersecretary. Bumalik siya sa Camp 4 pero wala pa ring dinat ng Cabral. Kaya nagpatulong na siya sa pulisya pasado alas 7 kagabi. Hanggang may nakita na ngang walang malay at hindi gumagalaw ang mga pulis sa bangin bandang alas 8 ng gabi. Noon na siya binaba ng mga rescuer at ilang oras na pinagtulungang maiakyat mula sa 20 hanggang 30 metrong lalim na bangin. Isinama rin sa pag-angat sa kanya ang naiwang tsinelas. Ayon sa mga kawani ng Tuba Fire Station na isa sa mga rumisponde sa insidente, may nakitang sugat sa katawan ni Cabral. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Idineklara siyang patay ng isang doktor pasado alas 12 ng hating gabi bago dinala sa isang punerarya sa Baguio City. Bantay sarado ang punerarya ng pulisya at National Bureau of Investigation. Pero walang ibinigay na impormasyon ng mga otoridad buong magdamag. Halos hindi rin umaalis sa morgue ang asawa ni Cabral. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Gusto namang ipa-DNA test ng DILG ang bangkay na natagpuan sa bangin kahit kinilala na ito ng kanyang pamilya na kay dating Undersecretary Catalina Cabral. Umapila rin ang Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan kung nagkaroon ng foul play. Nakatutok si June Veneracion. Positibo nang kinilala ng kanyang pamilya ang katawan ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral na pinaniniwalaang nahulog sa bangin sa Cannon Road. Pero gusto ni DILG Secretary John Vic Rimulya na makasiguro, kaya gusto niyang isailalim ang mga labi sa DNA test. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagme-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan.
iniuugnay si Cabral sa mga anomalyang flood control projects. Dahil dating opisyal ng DPWH, pinaniniwalaang may mga impormasyon siyang alam na susi sa paghahabol sa mga nasa likod ng korupsyon. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang nangyari. Pero suspecha ni Caloocan Representative Egay Irice, merong foul play. Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Umaapila rin ang Independent Commission for Infrastructure sa mga otoridad na imbestigahan mabuti kung meron bang foul play. I-secure din daw dapat ang mga cellphone, gadget at iba pang dokumento ni Cabral. Ang problema, naibigay agad sa pamilya ni Cabral ang kanyang cellphone na posibleng magsilbi sanang malalim na balon ng ebidensya. It was a crime scene, so there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. Sa utos ng liderato ng PNP, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ang mangunguna sa investigasyon. Ang CIDG ay may kapangyarihan daw na isubpina para makuha at maimbestigahan ang cellphone, laptop at iba pang gamit ni Undersecretary Catalina Cabral. We don't like stones left unturned, no? O, kailangan natin makuha lahat ng angulo. Good for the family such that to dispel, cover up, whitewash, or whatsoever. Sa paggulong ng investigasyon, kinukonsidera na ngayon ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral na siya ang huli niyang kasama. Sa kwento mismo ng driver, nagpaiwan si Cabral sa tabi ng Cannon Road at saka siya pinaalis. Sabi niya, hinanap niya ang kanyang boss makalipas ang 2 oras. Ayon po sa investigation ng Regional Director ng Pro Cordillera, dahil labag daw po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo siya sa liblib na lugar, alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at bakit babalikan mo siya after 1 or 2 hours. Sa kabila ng pagkawala ni Cabral, tiniyak ng gobyerno na hindi magkakalimutan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nasasayangan ang mismong ICI sa mga mailalakad sana ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng flood control scandal. Bago pa pumanaw, naipunto na ng ilan na may kapangyarihan siyang magpasok ng mga proyekto ng mga mambabatas sa budget. Ang sinasabing may hawak ng missing piece sa issue na wala na ngayon. Kilalanin pa sa pagtutok ni Joseph Moro. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa multi-billion corruption sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, si dating Undersecretary Catalina Cabral. Kaya na makumpirmang patay na ito kagabi, agad na naglabas ng utos ng ombudsman sa mga pulis kunin at i-preserve ang cellphone at lahat ng gadget ni Cabral. Mahigit 40 taong nanilbihan si Cabral sa DPWH sa siyang kauna-unahang babaeng rank and file employee sa kasaysayan ng DPWH na naging Undersecretary. Meron siyang 2 doctoral degrees mula sa University of the Philippines at mga master's degree at certificate mula sa mga sikat na universidad sa mundo. Sa testimonya ng kasamahan niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Cabral daw ang namahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kapangyarihan daw si Cabral na magpasok ng mga proyekto ng mga mambabatas sa budget ng departamento bago pa ito maisumite sa Kongreso. Kapag na-release na ang budget, makakakuha daw ng komisyon ng mga mambabatas pati na rin ang ilang mga DPWH officials at engineers. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sinabi rin ni Senador Ping Lacson tumawag noon si Cabral sa opisina ni Senador Tito Soto para mag-alok ng mga allocable funds. Itinanggi ito ni Cabral. Humarap din si Cabral sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pero wala siyang itinurong pangalang sangkot sa anomalya. So you believe, you support the statement of the former secretary that indeed
there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Humarap din siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero nang muli siyang ipatawag ng ICI nitong Lunes, hindi na siya sumipot. Sa dami ng posibleng alam ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, maapektuhan kaya ng kanyang pagkamatay ang mga kaso ng gobyerno laban sa mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Sayang nga, hindi siya nakapunta. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, parang confession sana, but hindi siya sumipot sa amin kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before kasi you don't have the person who may be a source of information, no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patuloy na pinapalaga ng pamilya ni dating Undersecretary Catalina Cabral ang utos na i-autopsy muna ang sinasabing bangkay nito. Gusto na nila itong maiuwi, kaya nagkatensyon kanina. Sabay giit na naniniwala silang walang foul play sa nangyari. Live mula sa Baguio City, nakatutok si Bea Pinap. Bea? Mel, aksidente ang pagkakahulog ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa bangin sa Tuba, Benguet. Ito ang paniniwala ng kanyang pamilya, kaya hindi na nila nais pang ipa-autopsy ang bangkay nito. Nagkainitan sa punerarya sa Baguio City kung nasaan ang labi ni resigned Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Halos magmakaawa na kasi ang asawa ni Cabral na maiuwi na nila sa Metro Manila ang bangkay nito. Kami na yung anak ko tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Ang hiling ng pamilya ni Cabral, mapabilis na ang proseso ng pag-uwi sa labi. Hindi pa rin daw kasi napipirmahan ang death certificate nito. Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI ngayong araw, iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ito. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala na anak ko, kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Na para patunayan. Yun lang gusto namin. Magpapasko. Makasamahan man lang namin makasamahan ko lang asawa ko yung Pasko. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga susunod nilang hakbang matapos makakuha rin ng direktibang i-autopsy ang bangkay mula naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Iniutos din itong i-DNA test ang bangkay. Dito po yung pinag-aaralan natin mga legal officers kung ano po ang magandang gawin po ng Philippine National Police para masiguro natin na yung isis ay namatay. Totoong katawan po yung isis na si dating Yusek. Pumanaw ang dating Undersecretary matapos umanong mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Naniniwala ang pamilya niyang aksidente lamang ito at walang foul play. Nagpunta siya dito para mag-unwind. Magkausap pa kami nung before that day. Then sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Pero ang sabi ng tauhan ng CIDG sa kanya, hindi pa nila ma-rule out ang anggulo na may foul play. Itinanggi rin niya na naisauli sa kanila ang cellphone at iba pang gamit ni Cabral. Mel, sa ngayon patuloy tayo nagbabantay dito sa labas ng punerarya para malaman kung may uuwi ba ang bangkay ni Cabral ngayong gabi. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinla. Sa ibang balita, katatapos lamang magsimbang gabi nang magbatuhan ng bote sa kalsada ang ilang kabataan sa Santa Cruz, Maynila. Ang mitya, dahil lang umano sa masamang titigan.
Nakatutok si Jomer Apresto. Sa viral video na yan sa social media, kita ang ilang mga kabataan na nagbabatuhan ng bote sa gitna ng Quezon Boulevard sa Santa Cruz, Maynila umaga nitong Miyerkules. Kita pa sa video na walang makadaan ng mga sasakyan dahil sa nangyayaring riot. Ang mga kasali sa gulo, katatapos lang palang magsimbang gabi sa Quiapo Church ayon sa barangay. Dalawang magkasunod na araw na umanong nagrayot ang mga kabataan sa kaparehong lugar. Kuha naman ang video na yan noong mismong unang araw ng simbang gabi. Sa unang tingin, akalain mo pang naglalaro lang sila hanggang sa may nagbato na ng mga bote. Pero sabi ng barangay, mabilis din namang naawat ang mga kabataan dahil may mga pulis naman na nakapwesto sa Plaza Miranda. Mabuti na lang din at walang mga motorista at mga tao na nadamay sa gulo. Wala pang 1 hour. Kasi narespondihan po kaagad ng mga pulis natin dito sa Plaza Miranda. Kaya natigil kaagad sila. Yung iba hindi naka-uniform para hindi mahalata na may nakabantay. Dalawa ang nahuli noong unang araw ng simbang gabi habang 5 naman noong ikalawang simbang gabi. Lahat sila pawang menor de edad kaya dinala sila sa kustodiyan ng DSWD. Pero ang ugat ng gulo, nagkatitigan lang daw ng masama ang mga miyembro ng dalawang grupo habang nagsisimba. Kasi yun din ang kwento ng batang nahuli namin. Nagkatitigan lang daw sila. Magkabila silang grupo. Mayroon po silang dalang payong tapos may palaman. May dala silang kutsilyo sa loob ng payong. Kaya ang palatandaan namin, pag may dala silang payong, sinisita na namin. Kasi yung payong kasi, pag nakahawak ng payong, hindi mo makikita. Yung pala may matalim dun sa may matalas dun sa loob. Nasaktuhan naman ng GMA Integrated News sa mga pulis sa taga-barangay na rumoronda kagabi sa Quezon Boulevard. Sabi ng barangay, mas dadalasan pa raw nila ang pag-iikot at pagbabantay sa lugar kasama mga pulis para hindi na maulit pa ang nangyaring gulo. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Emosyonal naman ang kontratistang si Sara Diskaya nang arestuhin kagabi sa bisa ng warrant para sa kaso kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Eksklusibong nakasama ng GMA Integrated News si Diskaya sa paghatid sa kanya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Nakatutok si John Consulta. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Tila nagpipigil pero di na itago ni Sara Diskaya ang nararamdaman. Nangyari na ang pinangangambahan niya mula pa ng unang sumuko sa NBI. Pasado alas 8 kagabi nang matanggap at iprint ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang mga warrant of arrest para sa kontratista. Agad inihanda ang kanilang posas. At inakyat si Diskaya alas 9:30 ng gabi. At isinilbi na nga ang warrant of arrest. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Binihisan siya ng t-shirt na dilaw na para sa mga detainee at isinalang sa medical check-up at booking procedure. Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints, ay hinirita ni Diskaya ang mga nag-cover sa pag-aresto sa kanya. Blurred ang mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos makuna ng mugshot, inihanda na si Diskaya sa NBI Detention Facility sa Bikutan. 2 separate warrants of arrest. One for violation of Section 3E of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and another warrant for malversation of public funds or property through falsification. These are 2 separate warrants. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Isinakay si Diskaya sa isang itim na SUV. Eksklusibong nakasama ang GMA Integrated News sa paghahatid kay Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Dito nga sa loob ng asakyan ng NBI kung nasaan ngayon itong si Ginang Diskaya. Makita natin na pantay sarado siya ngayon ng mga tauhan ng NBI at mayroon siyang suot na sombrero at siya din ay niligyan ng posas bilang bahagi ng protocol ng NBI sa mga binabiyahe ng mga mayroong arrest warrant na in-issue ng korte.
Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine, I'm good. Pagdating sa NBI Detention Facility, muli siyang pinasulat sa ilang dokumento at kinunan ng fingerprints. Maya-maya lang ay dinala na siya sa kanyang kulungan kung saan siya matutulog sa kauna-unahang pagkakataon. May isang electric fan, banyo, double-deck na kama at may kasama ring isang detainee. Tad-tad din ang kwarto ng CCTV. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bumiyahe na papuntang Cebu ang kontratistang si Sara Diskaya para maiharap sa korte na nagpaaresto sa kanya kaugnay ng 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Pero bago yan, humarap siya at ang asawang si Curly Diskaya sa Justice Department kaugnay ng reklamong tax evasion. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa, ibinyahe si Sara Diskaya patungong Department of Justice kaninang umaga. Nakatalukbong, nakasuot ng bulletproof vest at nakaposa si Sara habang bantay sarado ng mga NBI personnel. Kasunod niyang dumating ang mister na si Curly na mula sa Senate Detention Facility. Magkasama silang humarap sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Dahil ito sa hindi umano pagbabayad ng buwis ng mag-asawa na aabot daw ng 7 billion pesos. Hindi sila humarap sa kamera. Bawal din ang media sa loob. Pero ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-file sila ng rejoinder at inaasang for resolution na ang tax complaint. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder do sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Sa pag-alis ni Curly sa DOJ, natanong siya tungkol sa pag-aresto sa kanyang misis. Ikulong na po yung asawa niyo, sir. Ano pong nararamdaman niyo, sir? Malungkot, ma'am. Paano po sir yung mga anak ninyo? Yun nga eh. Matapos nito, dinala si Sara sa NBI headquarters sa Pasay City. Doon na siya naghintay ng oras para sa kanyang flight sa Cebu. Kailangan kasi siyang iharap sa korte sa Cebu para ipaalam sa hukuman na nahuli na ito. Arestado si Sara sa bisa ng warrant of arrest para sa mga kaso kaugnay sa Ghost Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96 million pesos. Pero mula sa Davao, inilipat ang kaso sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa Supreme Court, kailangan gawin ito alinsunod sa utos ng korte na magtalaga ng special court para sa flood control anomalies. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling nagsauli ng pera si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Justice Department. 71 million pesos in cash yan na bahagi umano ng hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Ay sa DOJ, kabuuang 300 million pesos ang inaasahang ibabalik ni Alcantara pero hindi daw dito natatapos ang paghahabol sa iba pang nakulimbat niya at ng iba pang sangkot sa maanumalyang mga proyekto. Nito lang nakaraang buwan, nagsauli rin si Alcantara ng 110 million pesos. Yung aspect kung saan nila kinukuha, the efforts are also will be undertaken to try and track ano ang naging o anong pinanggalingan ito. Ito ay withdraw sa bangko, ito ay kung saan nanggaling. Probably that's something that we can inquire from Mr. Alcantara himself and from the lawyers. Good evening mga kapuso! Mapapanood pa lang soon ang Kapuso series na Never Say Die, pero may patikim na ngayon pa lang sa kanyang role si David Licauco sa pag-crossover nito sa Sanggang Dikit for Real. Makichika kay Athena Imperial. Katong nakikita natin, Isiguraduhin namin may mananagot. isang bagong karakter ang makikilala sa GMA TV series na Sanggang Dikit for Real.
Pero, teka, hindi ba siya rin ang journalist na si Andrew Dizon? Nabibida sa upcoming series na Never Say Die? Siya nga! Kwento ni David Licauco na gumaganap sa role ni Andrew, hindi raw niya pinalampas ang guesting. Pero nung sinabi sa akin na, in a sense, crossover nga to, na para ma-introduce yung character ko sa Sanggang Dikit onto the next teleserye which is Never Say Die, syempre, game tayo dyan. Bitawan mo kung ayaw mo mag-overnight sa presinto. Isang buong araw siyang nag-shoot para sa crossover niya sa 2 teleserye na tila reunion din nila ng kanyang Maria Clara at Ibarra co-star na si Dennis Trillo. To be honest, na miss kong katrabaho si Dennis kasi my past 2 teleseries, siya yung kasama ko. So seeing him again, excite ka. Kasi syempre, di man everyday makakatrabaho mo si Dennis diba? I really had to study. At dahil award-winning ang kanyang kaeksena, na-challenge si David. Every time na I step onto the scene, parang I have to step up. Diba, syempre. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, papasok na tayo sa weekend bago magpasko kaya fully booked na ang ilang biyahe sa iba't ibang terminal. Pero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, magdaragdag naman ng bus ang mga kumpanya kada araw. Ang sitwasyon doon at sa iba pang terminal sa live na pagtutok ni Oscar Royla. Oscar! Yes, Emil, last Friday na nga before Christmas Day at gaya ng inaasahan, dagsana ang mga pasero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa katunayan, as of 6 p.m., umabot na sa mahigit 140,000 ang naitalang bilang ng mga pasahero. Hindi may tago ni Rose ang pananabik nang makita namin habang nag-aabang ng kanyang biyahe sa PITX kaninang umaga. I-flinex pa nga niya ang mga pamasko sa mga kaanak sa Pangasinan na matagal na raw niyang di nakikita. Galing po kaming Cavite po, daing, hipon, mga tuyo, yun mga tabi kasing dagat. Ang totoo niyan, di raw niya ma-explain ang nararamdaman. Puno ng galak pero kakaba-kaba. Ilang taon kasi nga hindi kami nagpasko, hindi kami nag-New Year doon. Nga 20 years ata, ganun. Kasi elementary pa lang mga anak ko, di po na nakapag-graduate ngayon. O tapos na umuwi na kami sa bahay namin. Sama-sama ulit. Si Dina Faye, maagang pinagandaan ang biyahe pa Benguet ngayong araw. 3 hours before the trip, nasa PITX na siya. Batid daw niyang habang papalapit ang Pasko, extra challenge na ang biyahe. Hopefully, hindi ma-traffic. Pero since uwian na kasi talaga, baka nga po traffic na agad. But hoping sana makarating din ng maaga. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan nilang aabot ng 180,000 ang pasaherong babiyahe ngayong araw sa kanilang terminal. Karamihan dito pa Bicol o kaya pa Visayas. Napag-alaman namin na marami sa mga scheduled trips ay nabili na. Pero paglilinaw ng pamunuan ng PITX, marami pa raw available na bus maski yung mga papuntang Bicol. Bawat kumpanya daw kasi ng bus dito ay nagdadagdag ng 3 to 4 buses per day, so di raw magkakaubusan ng masasakyan. Kahit pa raw sa December 23 kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga pinakamalaking bilang ng mga pasahero. At gayang inaasahan, mahigpit ang ipinapatupad na pagbabantay sa seguridad sa lugar. Naariyan pa rin ang help desk ng PNP para gabayan ang mga pasahero. Samantala, pahirapan naman na ang pagsakay ng bus sa iba pang terminal sa Metro Manila. Sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga aircon bus patungong Daet, Jose Panganiban at iba pang lugar sa Bicol Region. Mula pa noong December 19 hanggang mga biyahe sa December 31, 2025. Ordinary bus na lang ang available on a first-come first-served basis. Sa Sampaloc, Maynila, puno na rin ang night trip ng mga bus patungong Cagayan. Samantala sa Marikina City, hindi pa punuan ang mga biyahe patungong Visayas, ngunit inaasahang dadami pa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Emil, balik tayo dito sa may PITX. Sa December 23, inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero dito at inaasahan nga na posibleng umabot ito ng hanggang 200,000 biyahero. Emil?
Maraming salamat, Oscar Oida. Pinuna ng isang grupo ang mga pork umano sa BICAM version ng panukalang budget, kabilang ang paglobo ng ilang pondo kumpara sa hinihingi ng gabinete at pagsulpot pa nga ng ilan na wala sa orihinal. Ang sabi ng palasyo, bubusisiin ito ng Pangulo at i-veto kung kailangan. Nakatutok si Maki Pulido. I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget. Sa kanyang huling State of the Nation address pa lang, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lalagdaan ang panukalang 2026 budget kung hindi ito nakalinya sa National Expenditure Program o NEP o yung mga programang inilatag ng gabinete na mapondohan. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Kaya handa ang Pangulong pag-aralan ang ipinasang budget ng Kongreso kahit may 2 linggo na lang ang natitira dahil naantala ang bicameral conference kung saan pinag-isa ang House at Senate versions ng 2026 budget. December 29, target malagdaan ang General Appropriations Act bago ang New Year break simula December 30. Kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Kabilang sa gustong malaman ng Pangulo ay kung may kailangang i-veto o tanggalin sa proposed budget para matiyak na sunod sa NEP ang panukala. Ngayon pa lang na red flag na ng People's Budget Coalition na nagbabantay sa budget process ang pagiging busog daw ng panukala sa pork. Yan yung budget para sa mga programang may say ang politiko kung sinong makakatanggap ng tulong na ayon sa grupo ay lumobo. Kabilang dyan ang MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated patients na binadgetan lang sa NEP ng 24 billion pesos pero ginawang 51 billion pesos sa panukala matapos ang BICAM, higit pa sa House version. Insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. Lumobo rin ang budget na pang-alalay sa mga naiipit sa krisis tulad ng mga biktima ng domestic violence. Naging 25 billion pesos yan, mahigit sa doble ng hinihingi sa NEP. Habang ang pork para sa local government unit lumobo sa mahigit 37 billion pesos mula sa 9 billion pesos lang. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed. Ang iba nga, wala sa National Expenditure Program pero sumulpot sa BICAM. Tulad ng 20 billion peso Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk at ng tulong-dunong o scholarship program ng CHED na pinondohan ng 2 billion pesos. Ang problema po sa tulong-dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. Ni-red flag din ng People's Budget Coalition ang pork na ipinasok sa mga infra at unprogrammed budget. Kung hindi man ma-veto ng Pangulo ang mga questionableng budget allocation, sabi ng People's Budget Coalition, sana mag-issue ang Pangulo ng isang executive order na nag-uutos sa DBM na pag-aralan muna ang mga programa bago i-release ang pondo. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kung hindi mag-veto ang Pangulo, nasa kapangyarihan nitong hindi i-release ang pondo para sa isang proyekto. Naniniwala si Soto na malalagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act at kung maantala man, 2 o 3 araw lang kaya't ilang araw lang magkakaroon ng reenacted budget. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tatayo bilang bagong General Manager ng MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga na yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre. Pinalitan ni Torre si Undersecretary Procopio Lipana sa naturang posisyon. Nagsilbi si Torre bilang hepe ng PNP noong Hunyo bago siya na-relieve sa pwesto nito lamang Agosto. Pinag-aaralan pa rin ng Ombudsman kung paano hahabulin ang mga ari-arian ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kasunod ng sinasabing pagpanaw nito matapos mahulog sa bangin.
Git nito, nakikiramay sila sa pamilya. Pero tuloy daw ang investigasyon. Nakatutok si Salima Refran. Bago siya matagpo ang patay sa isang bangin sa Tuba, Benguet kagabi, humarap pa sa Office of the Ombudsman Prosecutors si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. December 3 nang ipasabina siya ng Ombudsman Prosecutors para humarap sa inquiry kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya. Assuming that she was being guided also by her lawyers not to give too much information at this point, no, when she was invited for questioning or inquiry. Nag-aalala ang ombudsman sa anumang impormasyong maaaring hawak ni Cabral noong buhay pa. We need to preserve the integrity of all the information that she may have held while she was alive, and especially when she was the USEC of DPWH. Kabilang sa mga gusto sanang masilip ng ombudsman ang mga gadget ni Cabral, kaya mag-a-apply ang ombudsman sa Sandigan Bayan ng cyber warrant para sa mga ito. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito at the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Kabilang sa mga posibleng hawak ni Cabral doon ay ang listahan ng mga proponent o mga mampabata sa likod ng insertions na kanyang ginawa sa budget. Siya po ang kausap ng maraming proponents dito sa mga projects na ito. So she was a very rich source of information with regards to who inserted certain projects which turned out to be ghost projects. Pinag-aaralan na ng ombudsman kung paano hahabulin ang mga ari-arian ni Cabral na maaaring ill-gotten wealth at mula sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Ngayong Kapaskuhan, patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sabi naman ng Manila International Airport Authority, asahan ang pagdami ng self-check-in counter sa paliparan. Mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live, JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, dama na rin po ang Christmas rush, pati po sa mga paliparan. Dito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 sa likod ko. Sobrang haba po ng pila sa mga check-in counters. Karamihan po sa mga nakapila ay mga kababayan nating pupunta sa probinsya o di kaya sa ibang bansa para doon po magpasko o di kaya ay bagong taon na rin. Hi, Tatay! Excited na ang pamilya ni Larry para sa kanilang Hong Kong trip na pinaghandaan nila mula pa noong September. Doon sila magpapasko kasama ang asawang OFW na si John. Isa si Larry sa mga nakita naming nasa mahabang pila ng travel tax payment booths dito sa NAIA Terminal 3. Hindi raw niya alam na pwedeng magbayad ng travel tax online. Kasi nung pag umalis kami ng husband ko, pumipili talaga kami dito. Tapos pine-present yung docs para yun, iba kasi yung payment niya, di ba? Sa Davao naman lilipad ang pamilya ni Richard. Nasa airport na sila mahigit 3 oras bago ang kanilang flight. Sinamantala rin nila ang mga self-check-in machines at kinuha ang kanilang boarding pass, lalo't wala naman silang i-check-in na bagahe. Less na rin gastos. Kasi mahal din po pag nag-check-in. Paano mo pinagkasya-kasya sa sa yung gamit diyan? Ano na lang, diskarte? Diskarte na lang. Ayon sa Manila International Airport Authority, asahan daw sa mga unang buwan ng 2026, mas darami pa ang mga self-check-in counters. Unang linggo pa lang daw ng December, mas dumami na ang mga pasaherong umaalis sa 3 terminals ng NAIA. Kahapon, December 18, umabot sa mahigit 168,000 na pasahero ang dumating at umalis sa mga paliparan ng NAIA Terminals 1 to 3. Napansin daw nilang mas marami ang bumabiyahe ngayong Christmas 2025 kumpara sa parehong period noong 2024. Kung titignan mo yung domestic departure, so from Manila to the provinces, halos pantay sila ng arrival ng international. So it could mean that the arrivals coming home ay mga balikbayan going to the provinces.
Nako Mel, sobrang tindi po ng traffic sa mga major roads papunta at palabas ng NAIA Terminal 3, pati na rin po sa ilang terminal ng NAIA. Kaya muling paalala po ng MIAA sa mga pasaherong aalis po bukas at sa mga susunod na araw, agahan po ang inyong biyahe papunta rito at i-check po sa inyong mga airline company kung ano lang po talaga yung allowed na bigat ng inyong luggage na pwedeng dalhin. At balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Higit 206 na po na ang medalya ng Team Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Kaninang alas 6 ng gabi, mahigit 4 na po na riyan ang ginto, kabilang ang makasaysayang gold mula sa Philippine Women's Team sa beach volleyball. Mula sa Bangkok, Thailand, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan! Emil, kapapasok lang ng balitang ito, panalo po ng gold medal ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team matapos silang talunin ang Thailand sa baluarte nito. Abante babae dahil kanina lang din ay nanalo naman ang Alas Women's Beach Volleyball Team na kanilang first ever SEA Games gold medal. Pinakain ng buhangin ng Team Pilipinas ang Team Thailand sa sarili nilang beach sa Chonburi dahil for the first time sa kasaysayan ng SEA Games, naka-gold medal ang Pinas sa women's beach volleyball. Tinalo ng koponan ng 8-time champion na Team Thailand. Kung makakapaggawa ba kami ng history ngayon. And sumagot lang ako, naman, thank you talaga Lord sa lahat and yun, thank you teammates. Ilang beses na defending champion yung Thailand and isa din talaga to sa reason namin kung bakit kami bumalik sa beach. Gusto namin talagang paiyakin sila sa sarili nilang lupa. Sa boxing, 4 na boksingero ng Pilipinas ang susuntok ngayong araw para sa gintong medalya. Nauna na kanina si Ira Villegas na naka-silver medal nang matalo ng pambato ng Thailand via unanimous decision 5-0. Kahit namang walang snow sa Pilipinas, nakaginto pa rin sa yelo ang pambato ng bansa sa speed skating na si Peter Grosclose. Naka-gold siya sa men's 500-meter short track at naka-silver sa 1,500-meter short track. This is my first SEA Games, so I'm proud I can represent the Philippines well. Naka-strike ng gold naman ang Team Pilipinas sa men's bowling team na itinumba ang Thailand sa finals ng Team of 4 event. Naka-gold medal din ang Pilipinas sa modern pentathlon triathlete. Matapos namang maka-gold medal ng Philippine Blue Boys kahapon kontra sa defending champion na Singapore sa softball game, naka-gold medal din ngayong araw ang Philippine Blue Girls na tinalo rin ang Singapore. Emil, last full day na ngayon ng SEA Games. Bukas, closing ceremony na. Dito ako ngayon sa venue ng boxing. Ang inaabangan na lang lalaban dito ay ang 4-time SEA Games gold medalist na si Yumir Marshall. Ang Alas Men, kanina po ay nag-uwi ng bronze medal matapos nilang matalo ang koponan ng Vietnam. Ang Gilas Pilipinas Men's Basketball Team naman, mamayang alas 8 po ng gabi ang laban kontra Thailand. Yan munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Naka-4 na simbang gabi na ng taon, silipin natin ang pagdaraos ng pinakamatagal na katolikong tradisyon sa bansa, sa Cebu, kung saan matatagpuan ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Matakam din tayo sa kakaibang Cebuano combo na putot, chikwate. Ang sarap. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtutok ni Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV. Sinubok man ng unos ngayong taon, Jesus, no, oh my God, Lord. Tulad ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre at Bagyong Tino noong Nobyembre. Padayon lang o patuloy lang ang buhay ng mga Cebuano na hindi pa rin nalimot ang diwa ng Kapaskuhan sa kabila ng mga dagok sa buhay. Hudyat dyan ang Misa de Gallo na isa sa mga pinakamatagal na katolikong tradisyon sa bansa.
si Cebu Archbishop Alberto Uy, iisa ang mensahe para sa mga kapwa niyang Cebuano. The best things in life are not things. Gugma, kaluoy, pasaylo. These are beautiful things, priceless, but they are not things. So bisan og wa tay butang nga ikahatag, still we can give love. Dito sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, idiniraos ang pinakamalaking selebrasyon ng Misa de Gallo. Si Lorna, para sa pamilya ang hiling kung makakumpleto ng 9 mornings. Para sa kong sa pamilya, nga tagami may glawas, ilayo mis mga katalagman ba? Tagagrasya. Kakaibang food trip din ang bida sa probinsya, sabay sa taunang tradisyon ng simbang gabi ng mga Katoliko. Wow! Ayan na, nakakatakam naman. Alam nyo ba na ang puto sikwate ay kilala dito sa Cebu, lalo na kapag Christmas season? Madalas na go-to treat after simbang gabi ang puto at sikwate tandem. Let's try! Tara, Okay. cheers! 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 Uy, ang sarap! Sobrang rich. No, sobrang sarap. Sarap. Sobrang lasa niya. Malinamnam talaga, sobra. Solid. Tapos, yung iba din ni wow, kita nyo. Let me know kung masarap. Sarap. Sarap. Kasi yung puto itself palang masarap na. Tikman ko with sikwate. Sobrang sarap. No. Sa kabila ng mga pagsubok, nais ng mga lokal na pamahalaan dito sa Cebu Province na madama pa rin ng mga Cebuano ang diwa ng Pasko at isabuhay ang kahulugan ng pagpapatuloy. Ika nga'y padayon. Yan ang makikita rito sa coastal city ng Naga sa Southern Cebu na nasa mahigit 30 minuto ang layo sa sentro ng probinsya. Kilala itong industrial hub na may pamoso ring boardwalk. Malipayong Pasko sa inyong tanan. Pasko na, Pasko na, Pasko na. At ang kanilang tema ngayong Pasko, sabay sa himig na it's the most wonderful time of the year. Ang Naga City Hall at ilang istruktura sa lungsod, kaliwat kanan din, pinalamutian. Tampok ang makulay na giant Christmas tree, pinailawang mga walkway, tunnel of lights, at may Christmas tram pa. Kinulayan din ang kalangitan ng bonggang pailaw bilang pasinaya sa pamaskong handog ng lungsod. Anumang hamon ng buhay, basta't may tiwala at pananalig sa may kapal, walang imposible. Padayon lang, mga kapuso. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Para sa Balikbayan, Paskong Pinoy 2025, ako po si Cecil Kibod Castro ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa mga lalabas at hahabol ng Christmas shopping ngayong huling weekend bago ang Pasko, siguruhing may bitbit kayong payong. Ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa tatlong weather system, ang Amihan, Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga pa lamang ay may tsansa na ng heavy to intense rains sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Sa hapon at gabi naman, inaasahan ng mga pag-ulan sa Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Heavy to intense rains din ang posibleng maranasan pagsapit ng linggo ng hapon hanggang gabi sa malaking bahagi ng Luzon. Light to moderate rains naman ang inaasahan bukas ng umaga sa Eastern at Western Visayas. Pero inaasahang lalakas yan sa hapon lalo na sa Panay Islands. Magpapatuloy ang maulang panahon pagsapit sa linggo sa malaki ng bahagi ng Visayas. Sa Mindanao, umaga hanggang hapon posible ang heavy to intense rains. Pero
Inaasahang mababawasan yan sa gabi. Ganyan din ang posibleng magiging lagay ng panahon pagsapit ng linggo. Pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible muli ang mga pag-ulan sa weekend tulad ng naranasan ngayong araw. Moderate to heavy rains ang inaasahan sa hapon hanggang gabi. Parang madadala ka sa mundo ng Encantadia sa ilan sa mga dekorasyon sa Paskuhan 2025 ng University of Santo Tomas. Live na nakatutok si Jamie Santos. Abisala, Jamie! Abisala, Mel, ramdam na ramdam nga ang sigla at diwa ng Kapaskuhan sa Paskuhan 2025 kahit inulan kaninang hapon. Tampok ang pagtatanghal ng student group at OPM artist kasabay ng makulay na dekorasyon sa buong campus. Light among us, hope through us. Ang tema ng Paskuhan ngayong taon na sumisimbolo sa liwanag ni Kristo sa bawat Tomasian. Sumasalamin din daw sa mga realidad na nararanasan ng mga Tomasian ang konsepto ng mga dekorasyon sa universidad. Ang ilan sa mga visual elements humugot ng inspirasyon mula sa mga palabas tulad ng Encantadia at iba pang modern streaming content. Higit itong nakaugat sa mga temang resilience at imahinasyon. Mga kwentong nagsasalamin daw sa pagbangon, tibay ng loob at pag-asang hinahanap ng kabataan sa gitna ng mga hamon. For me, rest day po siya ng mga Tomasians. Kakatapos lang po ng finals namin and ito po yung way para i-celebrate yung Christmas. It's a way to distress. Kaya nakikita niyo naman lahat ng Tomasians nandito kasi we wanna enjoy after all of the stress and hardships we overcame. Mel, sa gitna ng ulan, kasiyahan at musika, ipinapaalala ng Paskuhan 2025 na sa harap ng hamon, may ligaya at pag-asa sa bawat isa at may kapangyarihan tayong magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. At yan ang latest mula rito sa UST. Balik sa Mel. Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa UST. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Update sa Palmril sa Bondi Beach sa Australia. Sinuri ng mga otoridad dito sa Pilipinas ang ikinilos ng mga suspect nang dumating sila sa NAIA Terminal 1 noong Nobyembre. Lumabas ding hindi sila nag-training sa Maguindanao at araw-araw nag-jogging sa Davao City nang magpunta roon. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive! Kuha ang mga ito nang dumating sa bansa at dumaan sa immigration ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, sina Sajid Akram at anak na si Navid. Sila ang mga nasa likod ng pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney, Australia na ikinasawi ng 16 at ikinasugat ng mahigit 40. Batay sa arrival CCTV backtracking report ng Police Intelligence Investigation Division ng MIAA, pasado alas 4 ng hapon noon sila nakunan sa West Concourse ng Pariparan. Dumaan sila sa mga karaniwang dinaraanan sa airport, kabilang na ang immigration counter. There were no restrictions on their part, so they came here as father and son. Nang magpunta ang dalawa sa baggage room area, may hawak na isang luggage si Sajid. Pero pagdaan sa customs area, wala na raw silang dalang anumang luggage. Tuloy-tuloy sa custom, wala naman silang naging problem. Nauna nang iniulat ng Bureau of Immigration na halos isang buwang na natili sa Pilipinas ang mga sospek, partikular sa Davao City, bago sila bumalik ng Sydney, Australia. We knew their movements when they came in and out. In fact, we have a story on how pinik up nila, saan sila nagpunta within the terminal. Batay sa nakuhang impormasyon ng National Security Advisor Secretary, araw-araw nag-jogging ang mag-ama habang nasa Davao. There are 7 shooting ranges in the bank. Our operatives also talk to all of them. Hindi nag-appear yung mag-ama. There is no way that they can or they had undergone any training in Maguindanao. Maybe they're using heavily the internet. Maybe they're talking to somebody else. But on other physical activities, wala na. Hindi pa malinaw ang detalye sa naging flight nila pa Davao at pabalik ng Manila. Ayon sa report na ipinadala sa MIAA-GM, November 28 sila umalis ng Manila pa Sydney.
At sabi rin ng parehong report, dumaan din ang mag-ama sa normal procedures. Bumili pa raw ng souvenirs at nagpapalit ng pera sa money changer bago nagpunta sa boarding gate. 16 na araw mula nang umalis ang mag-amang Akram sa Pilipinas, naganap na ang madugong pag-atake sa Bondi Beach. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinalagan ng Pangulo ang mga aligasyon na naging training ground ng terorismo ang Pilipinas dahil sa pagpunta rito ng 2 suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga paratang na naging training ground ng terorismo ang Pilipinas dahil dumaan dito ang 2 suspect sa madugong Bondi Beach shooting sa Australia. We also reject in the strongest term the recent misleading claims that portray our country as a training hotspot for terrorism. For years, we have acted decisively to dismantle terrorist networks. To dismiss these gains with unfounded speculations is not acceptable. Nevertheless, we remain vigilant. Kinilala rin ng Pangulo ang kagitingan, katapatan at serbisyo ng mga sundalo. Sa gitna ng mga hamon sa pagdepensa ng teritoryo, disinformation at iba pang banta, sumuong ang AFP sa panganib para sagipin at tulungan ng mga Pilipinong naging biktima ng mga lindol at bagyo. 5 sundalo ang ginawaran ng Pangulo ng pagkilala, kasama si Major Jerome Hacuba na nabulag sa IED attack sa Dato Salibo, Maguindanao noong 2016. The AFP has continued to deliver results in both internal and external security. Cybersecurity operations have likewise expanded, securing our systems against evolving digital and technological threats. Your humanitarian assistance and disaster response operations have saved many lives. Pinasalamatan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga kapwa niya sundalo sa kanilang katapatan sa gitna ng ingay politika nitong mga nagdaang buwan. I would like also to express my profound gratitude to the Filipino people for your unwavering trust in the armed forces of the Philippines. I extend my snappiest salute to the gallant men and women of the armed forces of the Philippines. You have remained disciplined, professional, and united. Mananatili kaming isang matatag na sandatahang lakas, kasangga ninyo tungo sa bagong Pilipinas. Lumahok din ang Pangulo sa budol fight kasama ang mga sundalo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Inulan pero inabangan pa rin ang mga makukulay na floats ng mga entry sa Metro Manila Film Festival 2025. Kabilang sa pinagkaguluhan ang pinag-uusapang love triangle ni Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu ng Love You So Bad. At gayon din ang iba pang kapuso at sparkle artists. Makichika tayo live kay Athena. Athena? Iyadihan natinag ng malakas na pag-ulan kaninang hapon ang pag-arangkada ng 8 floats na mga pelikulang kasama sa Metro Manila Film Festival 2025. Pasado 2:00 ng hapon nang magsimula sa Macapagal Boulevard sa Pasay City ang pagparada ng makukulay na float ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Inabangan niya ng publiko na sinuklian naman ng pagkaway ng mga bida ng mga pelikula kahit pa nang bumuhos na ang malakas na ulan. Walang pagod ang lahat hanggang JP Rizal Street sa Makati City. 4:00 ng hapon dito sa Ayala Avenue, Makati. At tingnan nyo naman, ganito karami ang taong nag-aabang sa floats ng 8 kasama o kalahok ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival 2025. Kabilang sa kinakiligan ang love triangle ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Ramdam na ramdam talaga namin lalo yung Christmas spirit at yung pagmamahal ng mga Pilipino. Ang pagmamahal talaga pinapakita nila sa amin yung suporta. Kaya yung first time namin masasabi ko na napakasaya at memorable. Grabe talaga ang pagmamahal ng mga Pilipino tuwing Pasko. As in, grabe yung suporta nila. Grabe sila.
Sabi ni Direk May Cruz Alviar, ang pagtanggap na ito ay nagpapatotoo sa sinabi niya noong trailer launch ng pelikula na sina Bianca, Will at Dustin ang future leading lady at leading men ng bagong henerasyon. Pinagkaguluhan din ang Kapuso at Sparkle artists na bahagi ng cast ng mga pelikulang Reconnect kasama ang Legaspi family. Shake, Rattle and Roll kasama sina Carla Abellana, Manilyn Reynes at Elijah Alejo. Bar Boys kasama sina Glyza De Castro at Rocco Nasino. Call Me Mother kasama si Shuvi Etrata at Nika Salamanca. Alas 8 na ng gabi pero mataas pa rin ang energy dito sa Makati City. Patuloy pa rin ang pag-anyaya ng mga cast ng mga pelikulang kalahok sa MMFF at inaanyayahan nila yung mga manonood na isama ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa panonood ng pelikula sa December 25 itong mga film na ito. Iya! Maraming salamat, Athena Imperial. Samantala, ending 2025 with a bang, si Sparkle artist Ashley Rivera, also known as Petra Mahalimuyak, na napiling calendar girl for 2026. Sexy and sizzling in her red-hot attire si Ashley, perfect para sa paparating na Year of the Fire Horse. Ini-reveal na rin kanina ang look ni Ashley as a calendar girl. Very happy and proud si Ashley dahil talagang minanifest niya raw na mangyari ito. I can't believe this is all happening, and I feel so flattered, and really, thank you so much. I'm so grateful. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 6 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Salo-salo.